AQ, ano yun? May salita bang ganon? Angal ni Vanji kay Celeste. Pagkatapos ibaba ng huli ang tarang letra sa Scrabble board. Oo, meron. Acronym for emotional quotient. Di ba sabi mo, pwede ang acronym? Pangangatwira ni Celeste. Ang daya, wala namang ganyan eh. IQ pa, alam kong meron. Meron na yan. Itanong mo pa rito sa katabi kong bagsak ang emotional quotient ngayon. Napapitlag si Rachel. Pagkarinig niya sa sinabi ni Celeste. Bagaman at naroon siya at kalaro ng mga ito ay naggalakbay ang kanyang isipan. Istula siyang robot na gumagalaw at nag-iisip ng mga salitang bubuuin si Scrabble board kapag turn na niya. Pagkatapos ibalik na naman siya sa pagtingin sa kawalan. Hindi siya nakikisali sa pag-aasaran ng mga kaibigan. Hindi rin siya nagkomento nang laitin ni Celeste ang itsura niya. Para raw siyang zombie na pinagsakluban ng langit at lupa. Nakita pa niya na magtingin na ng makahulugan ng mga ito. Tahimik na nag-usap ang mga mata bago pa simpleng kinuha ni Vanji ang cellphone sa bulsa at nagdaya lang numero. Aris, bakit napatawag ka? Ano mo binuhusan ng malabig na tubig si Rachel nang marinig ang pangalang binanggit ni Celeste? Mula sa pagtingin sa ceiling fan ng kanilang bahay ay napapitlag at napalingon siya sa kanyang kaibigan. Si Aris yan? Tanong niya. Hindi nakatiis na nilundag ang cellphone na hawak ni Celeste at saka idinikit iyon sa kanyang tenga. Nais niyang marinig ang boses ni Aris. Sa hindi niya malamang kadahilanan ay tila ba iniiwasan at pinagtataguan siya ng lalaki. 47 days, 897 hours, and 15 minutes na ang lumipas mula nang huli sila makita nito. The fact that she knew exactly how much time elapsed since that last confusing day they were together proved just how cold her current state was. Dati naman kasi, hindi yun ganun ka-big deal para sa kanya. Dati, hindi rin niya naiisip porque hindi niya napapagkikita ay iniiwasan na siya nito. Alam niyang abala ito sa pagre-record ng bagong album ng banda nito. Kaya hindi siya dapat na nagtataka na wala itong oras para bumisita ng kahit isang araw sa San Pedro. Ang hindi niya maunawaan at nagbigay sa kanya ng ideyang sadya siyang iniiwasan nito ay hindi malamang nito pagdalo sa kanyang graduation day. Nagpadala lamang ito ng regalo na may kasamang greeting card. Pero ang tawagan siya o tanggapin nito ang tawag niya ay hindi nito ginawa. Kung hindi voicemail ang sumasagot sa kanya, malamig sa boses naman ng isang babae ang nagsasabi sa kanya na masyadong busy sa mga oras na iyon sa Aris. Tatawagan na lamang daw siya kapag may libre itong oras. Pero namuti na at lahat ang kanyang mga mata sa kakahintay sa mga tawag nito. Kahit bulong o anas man lang nito ay hindi pa rin niya naririnig. Sobra naman ata ang pagkaabala nito. Ilang minuto lang sa telepono ay hindi pa siya mapaunlakan. Pero pagdating sa babaeng nakakausap niya na malakas ang kanyang kutob ay bago nitong nabya ay may oras ito. Pakiramdam tuloy niya ay nabalik naman sila sa dati. Noong nobya pa lamang nito sa Georgia. Init sa puwera siya sa buhay nito. Gotcha! Ay ni Celeste. Noong nagdaang araw lang ibumalik sa San Pedro mula sa mahigit isang buwang pagbabakasyon nito sa pangalawang pamilya ng ina nito na nakatara sa Cebu. Gaya ni Vanji ay humalakak ito at nakipag-high five. Padabog na ibinalik niya kay Celeste ang cellphone. Hayon, at awiwindang na siya sa sari-saring mga emosyon na pumupuno sa kanyang dibdib. Pagkatapos, ay pinagkatuwaan pa siya ng mga ito. Ha ha ha, very funny. Pag-apply kayo sa clowns, gusto nyo? Pangil niyang sabi. Chillax mode ka lang kasi sister. Parang lagi kang wala sa huwisyo eh. Ano ba ang problema mo? Ninyong dalawa ni Aris?
Inumpakan mo na naman ba siya? Kaya nagtatago sa'yo. Wika ni Celeste. Hay nako, ang totoo ay nagdadalaga na itong ating kaibigan. Wika naman ni Vanji. Tumili si Celeste. Talaga? At si Aris ang mahal sa lalaki. I knew it. I knew it. Noon pa ako nakikipagpustahan sa kung sino ang bibiktimahin mo as your first love, sister, at wagi ako. Kumunot ang kanyang noo na titigan niya ito. Kung siya nga, ilang linggong hindi pinatulog at hindi nakakain ng maayos sa pag-iisip tungkol sa word niyang damdamin, hindi niya mapangalanan at hindi maamin sa sariling nadarama para sa matalik na kaibigan. Pero bakit si Celeste ay natumbok agad ang sitwasyon? Eksakto pang tinutukin na sa laro nito. Come to think of it, kahit ang banggitin niya kay Vanji ang tungkol doon, ay natukoy kaagad dito si Aris, ang tinutukoy niyang lalaki na nagpapadama sa kanyang word na emosyong hawig na hawig sa mga kinagkwento nito tuwing in love ito. Paano mo nalaman? Ano niya kay Celeste? You mean, paano ko nalaman? Magkakagustuhan kayo ni Aris? Paniniguro nito? Simple lang. Pinakinggan ko ang lihim na mensahe ng mga pang-aasar sa iyo ni Aris at inobserbahan kong maigi ang reaksyon mo and Viola. May nakita kong stars and sparks sa paligid ninyong dalawa. Tumatango-tango pa ito na animo. Hindi makapaniwalang henyo ito. In other words, pareho kayong in denial sa inyong damdamin na attracted kayo sa isa't isa. Dahilan, para hindi nyo maamin kahit sa inyong mga sarili na nagmamahalan kayo. Wika ni Vanji, sabay kibit balikat. Siguro, dahil sa tagal na ninyo magkakilala at magkaibigan, ay hindi na ninyo napansin kung kailan ninyo nakita ang isa't isa as potential boyfriend or girlfriend. Siguro ay napansin na iyon ni Aris. Ang kaso, ay nag-aalala siyang magalit ka sa kanya kapag pinagtapat niya iyon sa'yo, kaya dinadaan lamang niya sa pang-aasar. Ibinasiwas naman ni Celeste ang isang kamay. Yeah, enough with the psychobabble. Ang punto rito ay gusto ninyo ang isa't isa. Ang tanong, anong gagawin mo? Mauuna ka bang magtapat sa kanya? O hihintayin mo pa siya? I vote for the second. Ako rin, ani Vanji. Ang kaso, sigurado ba ako may gusto rin siya sa akin? Kita mo nga, tinitikis naman niya kung hindi man lang makausap. Ang mas mapa nito, duda ako may bago na naman siyang girlfriend. Malungkot niyang sabi. Kung nakakasugot lamang ang masamang balak na nabubuo sa kanyang isipan, malamang ay binabalita na sa news program, sa telebisyon, na sinusugod na sa ospital si Aris dahil sa multiple wounds. Kung totoo ang sinasabi ng mga kaibigan niya na may gusto rin sa kanya si Aris, bakit siya iniiwasan ito? Bakit ayaw siyang kausapin kahit pa sa telepono man lang? Ang sabi mo, muntik na kayong maghalikan dalawa nung huli kayo magkita, di ba? Wika ni Vanji. Siguro ay natatakot siyang galit ka sa kanya, kaya dahil doon, umiiwas muna siya sa'yo. Nihintay muna niya siguro lumamig muna ang ulo mo. Pwede rin naiisip niya, lumayo na lang muna siya sa'yo, para matimbang niya kung alin ang mas mabigat, ang pagkakaibigan ninyo, o isang bagong relasyon bilang magkasintahan. Bumuntong hininga siya, biglang nanakit ang kanyang ulo sa pag-iisip kay Aris. Pero sa huli ay nanaig ang dugong abitriya. Di siya kailanman umupo na lang kung alam niya may magagawa siyang solusyon sa kanyang alalahanin. Nalingkit ang kanyang mga mata sa kalkulasyon at nagpaplanong tumingin sa dalawang kaibigan. Teach me how to seduce a man. Determinado niyang sabi. Pinuno na matinin sa tili ng mga ito ang buong sala. Alright, dalagan ang baby natin. Vanj, kapag kuwan ay sabi ni Celeste. Okay, here's what you gotta do. Umiinom ng soft drink si Aris.
Nang lumabas mula sa fitting room si Rachel, kanina ay binalabog nito kanyang pamamahinga sa kanyang bahay sa Alabang para magpasamang mag-shopping. Labis-labis sa kanyang pagkagulat at pagkamangha dahil sa tagal na magkakilala sila nito ay iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagpapasama ito mag-shopping. Pero dito, basta mayroong t-shirt at pantalon sa loob ng closet ito ay ayos na ito. Madalas kasi ay hindi yun lamang ang kailangang suot ito sa pinapasokang ahensya, ang alimag ng security and detective agency. Isa nitong mahusay na private investigator ng naturang ahensya. Matagal silang hindi nakita dahil abala siya sa kanyang concert tour ng The Petersons, habang ito naman ay abala rin sa pag-asiste sa kasong kasalukuyang hawak ng boss ito. Kung saan sa ang panig ng Pilipinas sa padpad ito, mas lagalag pa ito ngayon kaysa mall tours ng banda niya. Lumipas ang 3 buwan. Napulo sa telepono lamang niya nakakausap ang babae. Gayong dati, ay di maaaring di sila magkita kahit isang beses lamang sa isang linggo. Kapag libre kasi siya, ay ito naman ang hindi. Baligtad naman kapag ito ang may libreng oras. What do you think? Wakaw nito sa kanya. Nagkadansamid-samid siya sa iniinom ng soft drink, kaya hindi kagad siya makasagot. Pinagmasdan lamang niya ito habang umiikot sa kanyang harapan. Kung halos lumuwa ang mga mata niya dahil sa neckline ng pale orange na damit na suot nito. Muntik naman niyang malunok ang kanyang dila nang makita backless ang damit, o mas tamang sabihin, walang tabing ang likod nito. Rachel, masagaw niyang sabi. Lumapit si Rito at ipinalibot nito ang kanyang mga braso. Magkasalubong ang mga kilay. Tinignan naman niya na masama ang lalaking katabi sa bench. Nakalimutan yata ng lalaki ang hinihintay nito dahil halos maglaway ito sa pagkakatitig kay Rachel. Kung may baon lamang siyang jacket, ay pinasuotan niya sa dalaga. Nag-alala siya baka pulmonyahin ito sa mga suot. Binalingan niya ito. Hindi ka naman naghihikaw sa buhay, kaya huwag kang magtipid. O kung gusto mo, ako nang bahala sa bill mo. Palitan mo yung suot mo. Bilis. Pagkataboy niya rito. Look at the tag-aris. Wika nito. Kung tingnan siya nito ay animo. Hindi nito malaman kung matatawa o maiirita sa kanya. Tinignan niya ang price tag. Malaki ang kanyang mga mata. 10,000 para sa kakarampot at telang iyon na mas malapad pang panyo. Nababalo ka ba? Hubarin mo iyan at kumuha ka ng ibang damit doon. Hindi. Ako na lang pala ang kukuha. Saan mo ba balak magpunta? Sa bar? Akala ko ba family reunion yung dadaluhan mo? Natutularo si Rito. Una nagpasama ito mag-shopping sa kanya. Dahil alam daw niya ang mga usong damit pambabae ngayon. Unlike his fellow males. Matiyaga siya sa pagsama sa pag-shopping ng mga naging nobya niya noon. Ang ikalawa niyang ipinagtataka ay kung bakit damit na mapanganib para sa kinabukasan nito ang pinili. Mabuti sana kung ang lahat ng lalaki ay tulad niyang malakas ang pagtitimpi sa sarili. Konting galaw lamang nito ay makikita na ang mga hindi dapat makita sa katawan nito. Sino mang lalaking makakita rito sa ganoong ayos ay mawawala sa katinuan at tiyak. Susubagin na lamang ito. Oo nga, family reunion. Sagot ito. Gusto ko ma-impress sa akin ang pamilya ni Duan. Alangan naman pumunta ako roon. Nagusot na t-shirt at tas na maong ang suot. Ano na lang bang sasabihin sa akin ng lahat? Teka. Ang tinutukoy mo bang Duan ay si Duan Alimagno na amo mo? Iyong mukhang namapapak ng steroids. Bakit ka sasama sa family reunion ng mga iyon? Kapamilya ka na rin ba nila? Nakakulot ang noo. Natanong niya. Masama ang kanyang kutob. Sa sasagot nito, lalo na namumula ang pisngin nito na tila ba ayaw salubungin ang kanyang titig.
Tumikim muna ito bago sumagot. Naliligaw siya sa akin at gusto raw niya akong ipakilala sa kanyang pamilya. Kaya sasama niya ako sa kanilang family reunion sa San Isidro. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin yan? Nangaak ko sa niyang sabi. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Ginulat siya ng kaalaman. Nililigawan nito ng amo na kamukha ni Batista. Sinikap ni Rachel na huwag mapangisi sa nakikitang pagkatuliro sa mukha ni Aris. Halatang nito nagustuhan ang sinabi niya. Pasensyahan na lamang sila nito dahil wala siyang balak na umatras. Dapat na niyang ituloy-tuloy ang planong nabuo nila magkakaibigan. Naantala lamang ng konti iyon dahil laging abala siya sa pag-adjust sa bago niyang trabaho. Tinambakan kaagad siya ng sangkatutak na assignment ni Duan. At kahit gusto niyang asikasuhin ang paglalatag ng patibong kay Aris para may realize niya rito na sila ang para sa isa't isa, ay wala siyang magawa kundi postpone muna iyon. Well, ngayon ay binanggit ko na. Puno ng sarkasmo niyang wika. So, hindi ito bagay sa akin. In kayang Peach, itinuro niya ang isa pang damit na hawak na umaasiste sa kanyang sales lady. Base sa pagkakapagkit ang tingin ng babae kay Aris, ay halata mas gusto nitong ang lalaki ang tulungang damitan o mas tama yatang sabihin na hubaran. Sinuri muna ni Aris ang naturang damit bago ito tumango-tango at nilungon siya. Okay, pwede na iyan. Pero Rage, di ba masyado yatang atatang amo mo? Nililigawan ka pa lang niya. Bakit kailangan mo pang makilala ang kanyang pamilya? Masama ang kutob ko. Baka pikutin ka na niya pagdating niyo sa bahay nila. Huwag ka na lang kayang sumama. Sabihin mo, magkakasakit ka sa araw na iyon. O kaya, babaha sa labas ng bahay niyo. Tumaba ang sales lady. Hindi gaya niya na natameme. Kahit pabiro ang pananalita nito, nanahimigan din niyang seryoso ito. His face was a mixture of playful bantering and grave concern. Makbang itong palapit sa kanya. Tila nagulat pa ito nang ilapat niya ang isang kamay sa dibdib nito upang pigilan ito sa pagsunod sa kanya papasok sa fitting room. Rage, sa susunod na Sabado iyon, di ba? May radio station guesting kami. Sumama ka na lang sa akin. Mas mag-enjoy ka roon kasi makapagtsikahan ka sa mga kamag-anak ni Batista. Inahagis niya rito ang hinubad na orange dress at sa kanya sinuot ang peach na halter dress. Yun talaga ang kanyang gusto at balak bilhin. Sinukat lamang niya ang orange dress para makita kung ano magiging reaksyon ni Aris. Nakontento siya sa panalakin mga mata nito sa hindi maitagong paghanga sa kanyang figura. Worth it. Ang ilang minutong pagkaasiwa niya habang suot ang damit na iyon, nasabi nga nito ay kasing laki lamang ng panyo. Nakooon ako kay Duan. Hindi ako basta pwedeng umatras na lang. Nakakahiya sa kanya. Wala namang masama kung makilala ko man ang kanyang pamilya. Mabuti nga iyon. Para ngayon pa lang. Alam ko na kung anong klaseng pamilya mayroon iyon. Kahit na, giit nito. Nakakaasak yung amo mo. Sinasamantala niya ang pagiging boss niya. Pag-resign ka na nga sa trabaho mo. Ano kaya kung basta din mo na siya? Tingnan lang natin. Kung hindi ka niya pagmalupitan, mura-murahin, o kaya ay alilain. Okay ka lang? Saka paano mo naman nasabi? Nababasa din ko nga siya. Hindi ito tumagon. Napilitan tuloy siyang bilisan ng pag-zipper ng damit upang mabuksan na ang pinto ng fitting room. Nang mabungaran niya ito ay animo. Pasan nito ang mundo sa mga balikat. Type mo ba ang wrestler wannabe na iyon? Tila, nagugulumihanan nitong sabi. Nagkibit balikat siya. Mabait siya, maginoo, maabilidad, at mahusay na investigador. Pakiramdam ko kapag kasama ko siya, ay walang mambabastos sa akin. At
Talagang wala. Dahil sa laki nun, kahit pa elepante, ay kaya niyang patumbahin. Pero Rage, naman, David and Goliath kayo. Anong gagawin mo? Kapag nabwisit siya sa'yo, o kaya pisain ka, makakalaban ka ba? Alam ko, may pagka-Amazona ka, pero hindi ka ubra doon. Ano pag-uusapan ninyo kapag magkasama kayong dalawa? Kung ilang kilo ng dumbbell at barbell ang binuhat niya sa gym, kung ano tatak ng steroids na ginagamit niya. Alam mo ikaw, kung makapagsalita ka, ay parang walang utak si Duan. Kahit ganoon ang itsura nun, mabait iyon. Hindi siya siyang gano. Mas madalas ka pa ngatang mapatrouble nung college kesa sa kanya. Pagkasabi niyon, ay pumasok ulit siya sa loob ng fitting room at nagpalit sa sariling damit. Kapag kuwan, ay lumabas na siya. Basta, huwag mong sasagutin ng lalaking iyon. Aba, kailan ka pa nagkaroon ng say sa love life ko? Pagkasalubong ang mga kilay na sabi niya, inaabot niya sa sales lady ang peach na damit at sumayan niya sa kukunin iyon. Lagi naman ako may say sa love life mo ah. Oo nga naman, kaya nga hanggang ngayon ay hindi ako nagkaka-boyfriend. Lahat na lang kasi ng mga lalaking lumalapit sa akin. Kung di mo pinipintasan, inaaway mo. Magsama-sama kayo na kuya. Inaalala ka lang namin. Magnet ka kasi ng mga baliw at latak ng lipunan. Pero hindi baliw at lalo hindi latak ng lipunan si Duan. Anak siya ng kaibigan ni Papa. Disente ang kanyang pamilya. Matino siya. At ang pinaka-importante sa lahat, alam kong hindi siya magpapasindak sa inyo na kuya. Tumaas ang mga kilay nito. Ha, tingnan natin. Makahulugan nitong sabi. Ang hindi nito alam, hindi masisindak dito. O sa mga kuya niya si Duan. Dahil hindi naman totoo naliligaw ito sa kanya. Magkaibigan lang sila. Kahit hindi sila ganong katagal na magkakilala, ay nagkapalagayan sila ng loob. At walang problema rito kung gamitin niya ito sa misyong iyon, ang Operation Get Aris. Si Duan ang inspirasyon niya sa ideyang pagsilosin si Aris. Alam kasi niyang insecure ang huli sa lalaki na higit na matangkad at malaki ang katawan kesa rito. Sa kabila lang hindi matatawarang kawapuhan at kakisigan nito, pati ang frustration nito, ang height. Hindi niya maunawaan kung bakit. 5'9", ang taas ito, pero para dito ay kulang pa iyon. Palabhasa kasi sa banda, ay ito na talaga ang pinakamaliit. Bagaman hari ito ng katakawan, ay hindi lumalaki ang katawan nito. He had all the right muscles on every part of his body. He was wiry and sinewy, not huge with full bursting muscles, everywhere like the one. Hindi niya maunawaan kung bakit na-insecure pa ito. Sa palagay niya ay wala namang basihan. Tamang-tama lang para sa kanya ang hitsura at build nito. Ayaw niya ng kasing katawan ni Arnold Schwarzenegger nung bata-bata pa ito. Mas gusto na yung tipo ni Hugh Grant. Pero syempre, di pa niya yun maaaring aminin kay Aris. Saka na lang kapag nakamit na niya ang atensyon nito.